Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang online seller ng motorsiklo ang naging biktima ng isang hold-up matapos makipagtransaksyon sa dalawang nagpakilalang buyer. Naganap ang insidente bandang 2:00 ng madaling araw sa mismong tahanan ng online seller. Dahil inaakalang lehitimong mga buyer ang kanyang kaharap, maayos silang tinanggap ng biktima at ipinakita pa ang motorsiklong ibinebenta. Saglit na pumasok ang lalaki sa loob ng bahay upang kumuha ng tubig na maiinom ng dalawa. Ngunit sa halip na bentahan ng motor ang nangyari, isang bangungot ang kanyang naranasan nang biglang bumunot ng baril ang isa sa mga sospek. Wala nang nagawa ang biktima kundi sumunod sa mga utos ng armadong lalaki. Agad siyang pinapasok sa loob ng bahay at pinadiretso sa banyo. Sa kuha ng CCTV, makikita pang nagmamakaawa ang biktima sa suspek, ngunit sa halip na maawa, tinadyakan pa umano siya nito papasok sa loob ng comfort room. Samantala, ang kasamang suspek ay nagsilbing bantay habang ang armadong lalaki naman ay umakyat sa ikalawang palapag ng bahay upang maghalughog at maghanap ng mga mahahalagang gamit. Hindi lamang isa ang naging biktima ng mga salarin. May isa pang lalaking nasa loob ng bahay na pinababa rin umano ng suspek at sa pilitang pinasok sa loob ng banyo kasama ng unang biktima. Habang nakakulong sa loob ng comfort room, nakaisip ng paraan ang dalawang biktima upang makaligtas. Matapos nilang maisara at malak ang pinto ng banyo mula sa loob, nagsimula silang sumigaw at humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Dahil sa kanilang malalakas na sigaw, agad na nabahala ang mga tao sa paligid. Dito na umano nataranta ang dalawang holdupper. Sa takot na mahuli o maabutan ng mga rumesponding residente, mabilis silang bumaba mula sa itaas ng bahay at agad na tumakas palabas ng lugar. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung magkano ang kabuuang halaga ng mga gamit o pera na natangay ng mga sospek bago sila nakatakas. Nai-report na ang insidente sa mga autoridad at nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang kapulisan upang makilala at maaresto ang mga responsable sa krimen. Patuloy ring sinusuri ang mga CCTV footage na maaaring makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan at posibleng kinaroroonan ng mga salarin. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mga nagbebenta online na maging mas maingat sa pakikipagtransaksyon, lalo na kung hindi pa lubos na kilala ang kausap at kung alanganing oras isinasagawa ang bentahan. Hanggat maaari, makipagkita sa mga pampublikong lugar, magsama ng ibang tao sa transaksyon, at iwasan ang pakikipag-deal sa mga hindi pa nabeberipikang buyer, lalo na sa 10 oras ng gabi. Kung mayroon kayong impormasyon na makakatulong sa pagkilala sa mga suspek na sangkot sa insidenteng ito, hinihikayat kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya.